Nakakamiss talaga ang ganitong pagkain lalo na kung maulan, at malamig-lamig ang panahon. Mabubusog ka talaga kapag ito ay ginawa mo, may ube ka na malalasahan, malinamnam at creamy. Kaya ito na ang pinakamasarap na ube champurado ang natikman ko. Para mas lalong sumarap ang ating champurado, lagyan natin ito ng ube baking bars, pero optional lang naman ang paglagay nito. Kung hindi naman ito available sa kusina mo, skip mo na lang, at dahil meron ako nito at isa ito sa aking sekreto kung bakit mas malasa at masarap ang champurado, hiwain lang natin ito into small size para mabilis matunaw, then set aside na muna natin ito. Gagamit tayo ng 2 cups glutinous rice, hugasan lang natin ito ng isang beses, just enough lang na makuha ang dumi na dumidikit sa ating malagkit. Kaya hindi na kailangan pa hugasan pa natin ito ng hugasan hanggat sa maging malinaw ang tubig, dahil kailangan natin dito ang pagiging starchy ng malagkit. Nasa 8 cups lahat ng tubig ang ginamit natin dito. Ang way ng pagluluto dito ay same lang din sa regular na bigas. Kapag almost cooked na ito, mix natin para maiwasan na magkadikit-dikit sa bottom part ng pan. Haluin lang natin ito ng haluin hanggat sa maging sticky na ang consistency ng ating malagkit. At this time, i-add na natin ang 400 ml na coconut milk, then mix natin ito hanggat sa mag-incorporate na ang gata sa malagkit, then continue stirring lang tayo dito at dapat nakaset sa low settings ang ating apoy. Kaya kung umabot sa part ng video na ito, paki-comment naman kung saang lugar ka nanonood, para malaman natin kung saan umabot ang ating recipe for today, at pa-comment naman ng I love ube champurado. Kapag ganito nakalapot ang ating malagkit, it's time to add naman dito ang ating baking bars. Haluin natin ito hanggat sa matunaw lahat ng bars, mas pasasarapin pa nitong ube bars and ating champurado, kaya sigurado ako na magugustuhan ito ng mga pamilya mo or kaibigan, at perfect din itong gawing pang negosyo at kikita ka dito. Para mas lalong malalasahan natin ang ube sa ating champurado, lagyan natin ito ng grated ube. Nasa 300 grams ito, at pinakuluan ko lang ito sa i-grate. Kung wala kang ube sa bahay, pwede ka naman gagamit ng ube halaya dito sa ating champurado. Haluin lang natin ito hanggat sa mag-well combine. Now, maglagay naman tayo ng isang lata ng ube condensed milk. I-mix lang din natin ito hanggat sa mag-well combined ulit sa ating malagkit. Dito hindi na ako naglalagay ng asukal dahil tamang-tama lang ang lasa nito para sa akin. Pero kung mas prefer nyo ang matamis, pwede naman magdagdag ng asukal. Ang lasa ng ating champurado nakadepende yon sa ating taste bud. Kapag ganito na ang texture, pwede na natin i-off ang stove at hanguin. Para mas maging creamy at malinamnam ito, mag-drizzle tayo ng evaporated milk. Isa din ito sa nagpapasarap ng champurado. Thank you for watching buddies, at sanay nagustuhan nyo ang ating video for today, and please don't forget to follow and subscribe.